government officials. Alam mo ba meron na namang bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung pan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni Congressman, nandun na ho sa DSWD, kaya bibigyan na lang namin ho. Wala raw silang naasahan sa DSWD dahil hindi raw kaya ng ahensya ang mass payout o maramihang pagbibigay ng ayuda. Pero nagagawa naman daw ito ng DSWD sa ibang lugar kasama pa ang ilang politiko. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. And nandito na naman po tayo sa ating YouTube Tabunon PH. Mga kababayan, welcome po sa inyo dito. And nandito na naman po tayo para sa panibagong reaction video po natin mga kababayan. Ito mga kababayan, noong mga nakaraang videos natin, pinag-usapan natin tong binulgar ni Mayor Magalong tungkol doon sa mga nangyayari o mga ginagawa Martin Romualdez patungkol dyan sa distribution ng mga ayuda. Nung una, ito, 777 schemes, diniscuss po natin yan sa isang video natin. At ito ngayon mga kababayan, meron na naman siyang sinabi mga kababayan. At ito, ngayon sinabi ito ni Mayor Magalong at 2 months ago mga kababayan, sinabi na rin po ito ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. O kahit sino man, hindi po issue natin kung nauna si Vice President o nauna si Magalong, hindi po yan yung issue natin mga kababayan. Sinasabi natin dito na itong sinasabi ni Mayor Magalong ay confirmation po ito doon sa binulgar ni Vice President Sara Duterte mga kababayan patungkol dyan sa mga distribution nila dyan sa mga ayuda. Lalo na yung involvement ng mga kongresista at ng DSWD mga kababayan. At ito, may balita tayo dito. Tingnan natin mga kababayan. So, bago ko i-share or i-play yung video mga kababayan, i-like and share ng video na ito para naman makita din ng iba at mabuksan din yung kaisipan ng iba mga kababayan. And kiusap ko mga kababayan, kisuyo, target ko po na aabot tayo ng 700 subscribers mga kababayan for 2025. Then kung lalagpas, then mas mabuti mga kababayan. Okay? Yan lang po yung kisuyo ko mga kababayan. Okay? At ito, umpisa na natin. Ito, pakinggan natin itong balita na ito mga kababayan. Alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government officials. Alam mo ba meron na namang bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung pan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni Congressman, nandun na ho sa DSWD, kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo doon sa DSWD. Mga kababayan. Actually mga kababayan, first time itong binulgar. Pero I think alam naman ng karamihan na meron talagang ganito. Ako personally, may experience ako nito mga kababayan. Hindi nga lang sa DSWD, mga kababayan, okay? So may pinuntahan kami, sabi ko nga, I think 2 years, 2023, na hospital ako mga kababayan. And then may nilapitan kami. And then doon sinabi na, wala na dito yung funds, nandoon na sa ibang ahensya. So pumunta lang kayo doon na binigyan ng note, ganyan. Okay? So basically parang, kahit sabihin na natin bago ito sa pandinig ng karamihan, and yet maraming tao, lalo na yung nanghihingi ng tulong at pumupunta doon sa DSWD, alam na itong mga kalakaran na ito. Okay? So, bago ka papunta doon, dapat dadaan ka muna sa isang politiko. Mga kababayan, ito sinasabi ni Mayor Magalong. So, dalawa na yung ginagawa nila, mga kababayan. Nung una, 77 scheme. Most likely, nangyari ito noong 2024. And most likely, ito by the end of 2024 and then ngayong 2025, ito yung mangyayari.
Diba? Kasi nga, pinupuna na ng mga tao na itong mga ayuda programs ng government, lalo ng Congress, ay legal or ano ito, vote buying technique ito in a legal form. At ito, para hindi halata mga kababayan, ito yung mangyayari. At ito sinasabi ni Mayor Magalong. Ito yung mangyayari at the same time na nangyayari na ito kasi nga may nag-report na kay Mayor Magalong. Again, pupunta doon sa politiko and then sasabihin, oh wala na dito yung pera, punta ka na doon sa DSWD. Pero bibigyan ka ng note. Most likely, ano iisipin mo? Oh, galing ito kay ganito. O, diba? So, papatuloy natin. SWB. Nandun naman yung pera ni Congressman. Parang ganun pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, O, tama ka, Mayor. O, yun pa rin. Yun pa rin. Nung una, ibibigay doon sa mga congressmen kasi nga 7-7 scheme. So, may 7 million, ibibigay. Yung congressmen ang magbibigay. Of course, ang magbibigay talaga DSWD, but during the distribution nandoon yung congressman kasi nga galing, well, sinasabi nila na galing sa kanila yung pera kasi yan yung natanggap nila galing sa pagsama kay Martin Romualdez. And then ito mga kababayan, para hindi na masyadong halata na kaya baka nga sabihin na vote buying or baka sabihin na vote buying, sa iyo sasabihin punta kayo sa DSWD, ibigyan kayo ng note, di ba? Or certification mga kababayan. At ito sinasabi natin mga kababayan, before pa ito sinabi ni binulgar ngayon ni Magalong, sinasabi na ito dati ni Sara Duterte. Hindi nga lang directly na ganito, but yung idea na itong kalakaran nito ay nangyayari, sinabi na ito ni Sara Duterte 2 months ago. So basically, nagtugma itong sinasabi ni Mayor Magalong at ng binulgar ni Sara Duterte mga kababayan. So at least mga kababayan, meron na tayong dalawang tao na maaasahan patungkol dito sa pag-fight ng korupsyon mga kababayan. Itong si Vice President Sara Duterte at si Mayor Magalong. Yun nga, sinasabi natin sa isang video natin na, well, most likely, few months from now mga kababayan, babanatan din itong si Mayor Magalong katulad ng ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya kasi kahit sinong magsalita dyan, salungat sa mga ginagawa ng administrasyon, lalo na dito ng Congress, babanatan nila yan mga kababayan. So expect na lang tayo na few months from now mga kababayan, posibleng may lalabas na kaso dito versus Mayor Magalong. Kasi nga bumanat ito eh. Pero yun nga, isipin lang natin mga kababayan na bago tayo humusga or maniwala sa anumang panghuhusga ng gagawin or ginagawa ng Congress or ng administration ngayon dun sa mga taong bumabanat sa kanila, tignan muna natin ng maigi yung mga ebidensya na sinasabi nila mga kababayan. Ito, ipapakita ko sa inyo, yun nga yung sinasabi ni Sara Duterte dati mga kababayan patungkol dito sa ginagawa ng DSWD mga kababayan na tumugma dito sa exposure ni Mayor Magalong. At ito, speed up lang natin mga kababayan para mabilisan lang. Ito 125 na. May panibagong buwelta ang Office of the Vice President sa DSWD. Hindi raw totoo ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na tinatanggap nila ang lahat ng nagre-request para sa ayuda. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Inaccurate at misleading. Ganito inilarawan ng Office of the Vice President ang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na wala silang hinihindian sa mga inilalapit sa kanila ng Office of the Vice President para bigyan ng ayuda. Katunayan, maraming beses na raw na tinanggihan ng ahensya ang referrals ng opisina ni VP Sara Duterte. Halimbawa na raw ang paghingi nila ng tulong sa mga naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Mga kababayan ha, again, yun nga sinasabi ko nga
itong sinasabi ni Mayor Magalong, nangyayari na nga ito dati pa. Hindi lang talaga ito bago. Nangyayari na ito dati pa. Diba? Nangyayari na ito. At ito na nga, ginagawa ni Sara Duterte or ng Office of the Vice President kasi nga, of course, lahat naman tayo nag-iisip na kapag ikaw, politiko, elected ka ng taong bayan, nasa posisyon ka ngayon, lahat tayo nag-expect na sila ay tutulong ng kahit kanino. So regardless of the office, regardless of the role, kahit sabihin natin itong Congress and Senate, ang trabaho lang talaga nila ay legislation, ay gagawa ng batas, yet marami pa ring tao na lalapit sa kanila. Kasi nga nag-i-expect yung mga tao na itong mga politiko na ito ay tutulong ito. Kasi sila yung nasa posisyon. At ito na nga, sa Office of the Vice President, marami pa ring lumalapit ng hihingi ng tulong. Ito nung ginagawa, since nga hindi sila binigyan or kung dati mayroon silang konting budget, yet kapag naubos, i-refer nila yung nanghihingi ng tulong doon sa DSWD. I-refer nila. At nung last budget request ni Vice President Sara Duterte, ini-increasean nga niya ito kasi marami pa ring lumalapit. Kasi ito nga, isa sa mga rason, yung DSWD hindi nagbibigay ng tulong pagaling sa Office of the Vice President yung referral. Kaya nanghihingi na siya. Pero ang anong ginawa ng Congress at ng Senado? Hindi nila binigyan. Kasi nga, redundant, sabi nila, redundant na yung project. Mayroon namang project sa DSWD. Ito nga sinasabi ni Sara na, ang daming beses na namin nag-refer dyan, hindi binibigay. Kaya kami na maghihingi ng budget. At hindi lang yan nangyayari sa Office of Vice President, mga kababayan. Nangyayari yan sa iba't ibang ahensya ng government, iba't ibang politiko, Congress, Mayor, ang dami dyan. Okay? At ito, sinasabi dito na kapag galing sa Office of the Vice President, hindi binibigyan, mga kababayan. Hindi binibigyan. So most likely, ito sinasabi ni Sara na kapag hindi ka aliado ng current administration, nire-reject yan, mga kababayan. So anong ibig sabihin? Paano ito tumugma doon sinasabi ni Magalong? Well, simple lang. Itong referral scheme ng mga politiko, lalo na itong mga congressman, mga kababayan, ay nangyayari na ito. Referral scheme doon sa DSWD. At magkukontinue ito kasi nga darating na yung election. Ito, pagpatuloy natin. Wala raw silang naasahan sa DSWD dahil hindi raw kaya ng ahensya ang mass payout o maramihang pagbibigay ng ayuda. Pero nagagawa naman daw ito ng DSWD sa ibang lugar kasama pa ang ilang politiko. Diba? Binulgar na. Nagagawa ng DSWD ang mass payout kasama yung ibang politiko. So ito na, mga kababayan, nangyayari na. Diba? Aside doon sa 7-7 referral scheme na binibigay ni Romualdez doon sa mga congressman na sumasama, itong mga congressman magre-refer doon sa DSWD para isipin ng mga tao na itong pera na natanggap ko, galing ito doon kay congressman or kung kahit sinong nag-refer, mga kababayan. Di ba? Ang tindi nito. Again, tumugma itong sinasabi ni Mayor Magalong at ni Vice President Sara Duterte. Wala rin daw malinaw na paliwanag ang DSWD kung bakit hindi nila mabigyan ng ayuda ang mga inilalapit sa kanila ng opisina ng bise. Noong Lunes, dinikdik ni na Senator Bongo at Senator Amy Marcos si Gatchalian sa umano'y pamumulitika ng ayuda. Dito itinanggi ng kalihim ang pangisnab nila sa mga request ng OVP. Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika? Na sinong binubola dito, mga kababayan?
Oh, comment kayo dyan kung naniniwala kayo dito kay Secretary Rex Gatchalian na hindi nagagamit ang DSWD sa pamumulitika. Ang daming videos, ang daming pictures sa social media na during distribution ng AKAP, mga kababayan, ng AX at ng iba pa at tupad, nandoon yung mga kongresista. Di ba? May team song pa ka, may entrance song pa nga si House Speaker, di ba? May paganon-ganon, may paganon-ganon pa mga kababayan, no? Oh. Comment kayo dyan kung naniniwala kayo dito kay Sir Rex Gatchalian. Sino binubola nito? Hindi raw nagagamit. Inunahan ka na ni Sara Duterte, Rex Gatchalian. Binulgar ka na. Ngayon, binulgar din ni Mayor Magalong. Sino paniniwalaan natin? Si Sara Duterte at si Magalong or itong si Rex Gatchalian, mga kababayan? Comment kayo dyan. Diba, ito patuloy. Hindi raw porket ni-refer sa kanila ng isang ahensya ay automatic na mabibigyan na agad ng ayuda. Sumasailalim daw sa verification ng mga benepisyaryo. Sa bagong pahayag ni Gatchalian, sinabi niyang mga rehistradong social worker at hindi politiko o opisyal ng DSWD ang sumusuri sa listahan ng aayudahan. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DSWD sa OVP para linawin ang issue. Nagbabalita mula mga kababayan. Hindi lang minsan nangyari ito, ha. Hindi lang yung sinasabi ni Sara, hindi lang minsan yan. Kaya nga nagreklamo sila kasi nga maraming beses na nangyari yan na nag-refer sila ng tao na dapat tulungan, and yet itong taga DSWD hindi nagbibigay ng tulong para dito sa mga taong ito. And yet ngayon, dinideny nila. Again, 2 months ito. 2 months ago ito, walang naniniwala dito. Well, kung meron man, konti lang. Kasi ito lang coverage from News 5 everywhere ito. After nito, after a day or 2 days, nakalimutan ng lahat. Balik doon sa pinabato nilang issue kay VP Sara, doon sa budget, doon sa confidential funds. Kasi yung diversionary tactic yun. Para focus na yung lahat doon sa confidential funds issue, makalimutan natin itong mga issue na ito. Ano ito na nga, mga kababayan? Kahit anong gawin nila dyan, na matakpan yung mga kagaguhang ginagawa nila, at ito bumabalik at bumabalik pa rin, mga kababayan. Ngayon nga lang, iba nga lang yung nagsalita. Ito nga lang yung si Mayor Magalong. Mayor Magalong ay ngala yung nagsasalita, mga kababayan. So, at least ngayon, mga kababayan, meron tayong 2 taong maaasahan ngayon na kakalaban sa korupsyon. Nasaan na yung iba? Rizal Tiveros, nasaan na kayo? Eko Pangilinan, Bam Aquino, nasaan na kayo? Ayla de Lima, nasaan na? Ng Makabayan Black, nasaan na kayo? Hindi kayo makaimik kasi busog kayo ngayon, di ba? Busog na busog kaya tahimik lang. Baka mawala ng budget. Baka hindi bibigyan ni Speaker Romualdez. Mag-i-election, delikado. So, hindi muna magsasalita, mga kababayan. Kasi nga, sayang din yung pera pang-eleksyon. Baka maubos yung personal money, nasa ilalim pa naman ng survey. Naku, mga kababayan. Dito na lang po muna tayo, mga kababayan. Then paki-like and share ng video na ito. And then huwag po kalimutan yung pakisuyo ko, mga kababayan, na kung pwede, paki-subscribe na rin ng channel natin para at least makaabot tayo dun sa target natin. Okay? Again, target ko ngayon 2025, 700. Kung lalagpas man dun, mas mabuti po.
Kung kaya natin gawing 800 or 900, mas mabuti po. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.